Lucas 21 verse 24. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyukuran ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Para malaman natin mga kaibigan kung nasaan na nga ba tayo sa huling kapanahunan, ay inyong tignan kung ano ang nangyayari sa bansang Israel ngayon at sa Jerusalem. Dahil marami ang mga propesiya sa huling kapanahunan ay nangyayari sa bansang Israel. At ngayon, tatlong malalaking mga prophetic events ang na-unfold ngayon sa bansang Israel na magiging hudyat ng katapusan ng mundo. Ating itong pag-usapan mga kaibigan. Nababanggit natin sa mga nakaraang nating content ang patungkol sa mga dilubyo na halos sunod-sunod na nangyayari ngayon sa bansang Israel. Ito ay dahil hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at pinagbabawal pa nila ang pagpipreach patungkol sa ating Panginoong Hesus sa bansang Israel. Ngunit kung ating babalikan ang banal na kasulatan, ito ay nailathala sa bansang Israel na ang magiging hudyat ng wakas ay kapag nakikita natin ang mga bagay na ito na nangyayari sa bansang Israel at masiset ang stage ng mga propesiya na nangyayari ngayon sa bansang Israel at malalaman natin na malapit na ang kawakasan. Isa na dito, makikita natin ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na sila ay nag-move na sa Temple Mount dahil parating na raw ang kanilang Mesiya, dahil hindi nga sila naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay ang Mesiya. Kaya naman gumagawa sila at naniniwala sila sa Mesiya para sa kanila. Ngunit ang logic lang nito, kung ang Mesiya natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sino kaya ang Mesiya na darating sa mga Hudyo? Hindi kaya ang Diablo ang darating na Mesiya sa kanila o isang gawa-gawa lamang na Mesiya? Gayun din ang mga rabbis ay gumagamit sila ng historic resources na kanilang pinapaluwang ang Siloam Pool dahil ito raw ang mag-a-usher sa pagdating ng kanilang Mesiya. At binabanggit sa Jeremiah 49 verse 35 to 39 ang pag-atake nila sa bansang Iran. Ngunit bago pa sila umatake, inunahan na sila ng Iran. At kapansin-pansin mga kaibigan na pinalibutan ngayon ang bansang Israel ng Iran na binabanggit sa banal na kasulatan na ang bansang Israel ay babagsak sa huling kapanahunan. At ito ang fulfillment patungkol sa propesiya sa bansang Israel. Dahil hindi naman nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus na Mesiya, natural sa natural, babagsak sila dahil hindi nakasentro sa ating Panginoong Diyos ang kanilang pananampalataya. Ang tanging pag-asa lang daw ng bansang Israel ay ang pagdating ng kanilang Mesiya. Kaya naman pinaghahandaan nila ang Temple Mount, ang Third Temple, dahil naniniwala sila na ito ang magiging dwelling place ng kanilang Mesiya. Ino-open pa ng mga Hudyo ang patungkol sa Temple Mount na ito na wine-welcome nila ang mga Kristiyano at mga Muslim na pumunta sa Temple Mount na ito upang magsama-sama raw ang mga relihiyon at kung hindi raw ay magkakaroon ng digmaan, na ito rin ay fulfillment ng propesiya na binabanggit sa banal na kasulatan. Revelations 11 verse 2. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyukaran nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Isusugo ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay pahahayag nila ang mensahe mula sa Diyos. Kapansin-pansin mga kaibigan na natapos ng propesiya patungkol sa 1,260 years na pagbangon ng Antikristo na kumakalaban sa mga anak ng Diyos. Ngunit kapansin-pansin ang bansang Israel, hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman sila ay yuyurakan sa huling kapanahunan. Ngunit hindi lamang ang bansang Israel ang masisira sa huling kapanahunan. Binabanggit sa Jeremiah 49 verse 35, maging ang bansang Iran ay mawawasak din sapagkat hindi rin nila kinikilala
ang ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, paano natin malalaman na tayo magiging ligtas sa huling kapanahunan? Dahil kapansin-pansin mga kaibigan na pag wala ang presensya ng Diyos ay sigurado na mawawasak ang mga bansang ito. Ngunit kahit na tayo ay maliit lamang na bansa at mga simple lamang na mga tao na walang impluensya sa lipunan, ngunit tayo ay nagpasakop sa ating Panginoong Diyos, tayo ay maliligtas sa huling kapanahunan. At mawawasak nga ang literal na Israel na binabanggit sa banal na kasulatan. Ngunit mayroong isang bayan na dadatnan ng Panginoon, ang tinatawag na Spiritual Israel. Ang tanong ay, sino ang mga Spiritual Israel? Galatia 3 verse 7-9. Kung gayon maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na sa kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng lahat ng bansa. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Napakaliwanag mga kaibigan, tayo ang tinatawag ni Spiritual Israel. Basta tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo ay kabilang sa mga apo ni Abraham. Hindi lamang ang bansang Israel ang tinatawag na mga apo ni Abraham, kundi tayo rin dahil tayo ay nananampalataya ng katulad ni Abraham. Kaya naman kaibigan, nais ipaabot sa atin ng ating Panginoon na tayo'y patuloy na manampalataya hanggang sa huli, sapagkat kahit na mawawasak ang buong mundo, kahit na ikaw lamang ang nag-iisa na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay hindi ka masisira, sapagkat ang Diyos ay nasa iyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Padang makapangyarihan namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil kami po ay inangkin po ninyo bilang inyong mga anak na kami po'y may karapatan na manahin ang langit na bayan. Na binabanggit niyo Panginoon sa Galatia 3 na kami Panginoon ay magiging mga apo ni Abraham kung kami Panginoon ay nananalig sa inyo. At binabanggit Panginoon sa John 1 verse 12-13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigay niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Salamat Panginoon sa pangakong ito na kami Panginoon ang tunay na bansang Israel. Nadadatnan po ninyo sa pangalawa po niyong pagparito. Hindi po ang literal na Israel, kundi ang mga tao na tumanggap sa aming Panginoong Hesukristo. Sila ang tunay na bayan ng Israel. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ako po ay kabilang sa bayan ng Israel. Purihin ka magpakailanman at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.